Pahamak sapagkat humihiwalay sa Diyos. Ang akala niya ang Diyos ay uungat. Sinabi na hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Pero ikaw ang talagang nagkusang umalis. Merong trabaho offer sa iyo araw ng linggo. Uy, ito na ang bigay sa akin ng Diyos. Pero nataon sa gawain sa oras ng pananalangin at pagsamba sa Diyos. Anong unahin mo? Pupunta ka pa ba doon sa trabaho niyon? O pupunta ka doon sa nagbigay ng trabaho sa iyo? Kung alam mo na ang Diyos na nagbigay niya sa iyo, hindi yan mawawala sa iyo. Hindi mawawala sa iyo ang isang bagay na talagang ang Diyos na nagbigay sa iyo. Isang bagay ang nais iparating sa inyo ng Holy Spirit ngayon, ha? Yung angels na nandyan sa tabi nyo, hindi yan babalik sa langit na dala pa rin yung regalo. Naririnig nyo ba? Kaya sayang naman yan. Kung sa iba pa mapunta, ay para sa inyo talaga yan. Ano kaya yung regalo na yun? Maaaring yung walang trabaho ay trabaho ang dala para sa iyo. At doon sa mga may sakit, ay kagalingan ng bitbit ng angel para igawad sa iyo ang kagalingan mo. Subalit, kailangan ibigay nyo muna buong-buo ang sarili mo. Yung isip na naglalakbay, mamaya ay may pupuntahan ka, mamaya pa yun, dito muna ang isip mo, ituon mo dito. Amen. At kung kayo nga, ay talagang dinala dito ng Diyos, cancel niyo yung lakad niyo. Amen. Ikaw na ama, nakita mo ang himala sa buhay ng anak mo, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo kung ikaw ay tatay? May himala na nangyari sa anak mo? Magpapasalamat ka sa Diyos! At sisikapin mong maging kalukot-lukot na sa Diyos! Tayo ang mga tatay na pinaghimalaan ang buhay ng anak. Tayo! Yung mga tatay na nakita nila na ang himala ay dumating sa buhay ng kanilang mga anak. At palakpakan ng Diyos! Sige, upo na. Iilan sila? Lilima. Sapagkat sila lang yata naman talaga ang tatay dito. Purihin ang Diyos! Bakit tatay? Tatay, haligi ka. Matibay ka. Ikaw ang pundasyon ng tahanan. Kung wala ka, hindi tatayo ang mga anak mo. At ano ang gagawin mo sa patbal na sa labi lang lumabas ang pasasalamat? Enough ba yun? Salamat, Panginoon, binago mo ang anak ko. Salamat, salamat, salamat forever. Kikilos ka! Papakita mo ang pasasalamat mo sa Diyos sa pamamagitan ng gawa mo. Iwan ang bisyo, ha? Sa mga tatay na ipinaghimalaan ang buhay ng mga anak. Iwan kung anumang klaseng bisyo yan.
ang anak mo'y binuhay muli, ay magbibigay ka rin pabalik ng buhay para sa Diyos. Buhay mo ang kapalit ng buhay na ibinigay sa anak mo. Kaya huwag kang magtulog-tulog pagdating sa gawain ng Diyos. Magdala ka. Magdala ka ng mga nanganib, mamatay. At mapunta sa impyerno, yung mga kainuman mo ay dalhin mo rito. Yung mga kasama mo sa beer house, dalhin mo rito. At yung mga minahal mo nung una, dalhin mo rito. At yung mga minahal mo ngayon, dalhin mo rito. Kapagkat marami ka ng mahal ngayon, dala mo na ang pag-ibig galing sa Diyos. Mahina ang palakpak. So, sa lahat ng mga nagnanais gumanda ang buhay, simple. Simpleng buhay lang ang nais ng Diyos para sa inyo. Sapagkat kapag kayo ay kumita ng malaki, ibabahagi nyo yan sa wala. Kaya magiging simple lang ang buhay nyo. Sapagkat sa kamay nyo dinaan ang pagpapala para ipamahagi sa iba. Ang binata, tayo ang mga binata. Yung binata na, talagang binata, hindi yung mayroong kinakasama na hindi kasal. Binata lang, okay? Binata na wala pang kinakasama. Kayo ay mga kabinataan ngayon. Makinig kayo. Kayo ang pag-asa ng bayan. Kayo ang pag-asa ng bayan ng Diyos. Ano ang gagawin ninyo ngayon na ang liwanag ay tinatanggap nyo? Panatilihin nyo ang liwanag na yan sa inyong buhay para kayo ay maging tunay na liwanag ng sanlibutan. At habang kayo naglalakbay, maliliwanagan ang bawat madadaanan ninyo. Kung saan man kayo maglalakbay, yang liwanag na yan ang makikita unang-una galing sa inyo. Kaya isang desisyon ang dapat mabuo sa isip nyo. Sapagkat dito ay may liwanag, tinanggap nyo ang liwanag, hindi nyo iiwan ang liwanag na yan. Sama-sama kayo para mabuo ang liwanag. At kapag nabuo ang liwanag, maraming tao ang makikinabang sa liwanag na yan. Kaya kung ikaw man ay hindi pa malaya, sapagkat ikaw ay naninilbihan, hindi mo pag-aari ang oras, makiusap ka lamang, sapagkat ang Diyos ang bahala. Kapag ang iyong desire ay makarating sa Diyos, sa gawain ng Diyos, ibibigay yan sa iyo ng Diyos. At doon naman sa malalaya talaga, sobrang laya sapagkat ang magulang ay kasama niya rito. Double time ang gagawin ninyo para yung liwanag na yan ay maibahagi na sa iba. Sige po. Tayo ang mga dalaga. Dalaga talaga. Walang boyfriend. Tayo ang mga dalaga. Kayong mga dalaga ay ginawa ng Diyos sapagkat espesyal kayo para sa lalaki. Amen. Ang inyong angking ganda ay dapat makita hindi sa panlabas na anyo, kundi sa kalooban nyo. Amen. Sa isang budhing malinis na ang dalayang Diyos, makikita na kayo nga ay talagang
ginawa para magpaligaya ng isang lalaki. Isang lalaki, at ang lalaking yan ay matatawag mong asawa mo at asawa ka niya. Kaya bilang mga babae, nasa inyong murang edad, bilang mga dalaga, angkin ninyo ang 1 kilos na malumanay, mahinin at kapita-pitagan, dala ninyo ang isang respetong dapat ibigay ng lalaki sa inyo. Kaya huwag niyong hahayaan na kayo ay itatrato ng lalaki na hindi espesyal. Kung maraming nagbibiro sa inyo, iwan yung mga nagbibiro na yun. Hindi sila ang tamang lalaki para sa inyo. At sa ngayon, sapagkat di pa pwede, manahimik muna kayo. Walang pwedeng magbiro sa inyo kahit sino. Kaya kayong mga babaeng narito, special kayo sa Diyos. Kaya bibigyan kayo ng isang special sa tamang panahon. Kaya dito ay walang lugi. Espesyal kayong lahat dito. Kaya lamang tinawag ang babae at ang dalaga at binata sapagkat papunta sila doon sa landas na kabanalan. Hindi lamang ang nanatiling dalaga o binata habang buhay ang pwedeng maging banal. Lahat ng tao ay pwedeng maging banal sapagkat sabi ng Diyos,